Tumunog ang cellphone. Isang matinis at walang tigil na tunog na tila sumisira sa katahimikan ng hapon. Huminto ang mundo ni Martin. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa libro ng social work theory patungo sa screen ng kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Sa isang iglap, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Hello? Si Sir Martin po ba ito? Nanginginig ang boses sa kabilang linya. Boses ng isang babae. Ako nga. Sino to? Sir, ako po yung kasama sa apartment ni Mika. Narinig ni Martin ang isang malalim na paghinga. Si Mika po, nasa ospital siya. Kailangan mong pumunta dito ngayon din. Bumagsak ang cellphone mula sa nanginginig niyang kamay. Hindi niya narinig ang pagtama nito sa sahig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso. Mika, ospital, ngayon din. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paulit-ulit na alarma na nagpapatakbo sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban niya ang kanyang wallet at mga susi at tumakbo palabas ng kanyang maliit na apartment. Wala siyang pakialam kung nakatsinelas lang siya. Wala siyang pakialam kung hindi niya naisara ang pinto. Ang tanging mahalaga ay si Mika, ang kanyang nakababatang kapatid, ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Tumakbo siya ng buong bilis sa kahabaan ng abalang bangketa ng Barcelona. Ang mga tao ay tila mga anino lamang sa kanyang paningin. Ang ingay ng mga busina at sigawan ay parang isang malayong ugong. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit hindi nito mapapawi ang apoy ng pag-aalala na nagliliyab sa loob niya. Diyos ko, huwag po sana. Paulit-ulit niyang dasal sa kanyang isip. Huwag po si Mika. Malapit na siya sa sakayan ng bus nang isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin at nagpatigil sa kanya. Layas! Sabi ng layas dito, matandang pulubi. Sinisira mo ang itsura ng restaurant ko. Napalingon si Martin sa pinanggalingan ng boses. Sa harap ng isang magarang kainan, isang malaking lalaki na nakaputing polo shirt. Ang manager, sa tantiya niya, ang galit na nakaturo sa isang matandang babae. Ang babae ay nakayuko, napakaliit tingnan sa harap ng nagngingit-ngit na lalaki. Kasunod ng sigaw ay ang malakas na kalabog ng isang maliit na plastic bag. Nagsilabasan ang iilang piraso ng damit at isang basag na salamin sa maruming semento. Huminto sa pagtakbo si Martin. Tila may pumigil sa kanyang mga paa. Ang sigaw ng manager ay parang isang matalim na punyal na bumaon hindi lang sa kanyang pandinig, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ang ospital. Si Mika. Kailangan niyang magmadali. Ngunit hindi niya maialis ang kanyang tingin sa babae. Marumi ang kanyang damit. Magulo ang buhok na halos natatakpan na ng uban. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipilit na pulutin ang mga gamit niya mula sa sahig. Bawat galaw niya ay mabagal, puno ng hirap at pagod. Huwag mo nang pulutin yan, sigaw ulit ng manager na ngayon ay nakapameywang na tila hari ng kalsada. Basura ka na nga, magkakalat ka pa. Alis! Isang imahe ang biglang sumulpot sa isip ni Martin. Ang imahe ni Mika, umiiyak sa isang sulok. Pagkatapos itong sigawan at itulak ng kanilang tiyuhin, ganoon din ang hitsura, nakayuko, nanginginig, walang kalaban-laban. At noong araw na yon, wala siyang nagawa. Isang duwag. Pinanood lang niya ang kapatid niyang masaktan. Ang pag-aalala para kay Mika sa ospital ay humalo sa kumukulong galit at pagsisisi sa loob niya. Hindi na ngayon. Sabi niya sa sarili, hindi na mauulit na wala ang pagmamadali sa kanyang mga hakbang. Sa halip, napalitan ito ng isang bigat. Isang determinasyon na hindi niya naramdaman noon. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang mga mata
ay nakatuon lamang sa manager. Hindi niya pinansin ang mga taong napapahinto at nagbubulungan sa paligid. Tumayo siya sa pagitan ng manager at ng matanda. Isang pader na hindi inaasahan. Napatigil ang manager. "Sino ka ba? Huwag kang makialam dito." Tiningnan ni Martin ang manager ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng galit na matagal na niyang itinatago. At sa isang boses na nanginginig sa pinipigilang emosyon, isinigaw niya ang mga salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mga salitang para sa kapatid niya, para sa matanda, para sa lahat ng kahinaan niya sa nakaraan. "Huwag ninyong saktan ang aking ina." Natigilan ang lahat. Ang manager ay napanganga. Ang mga usisero ay lalong nagbulungan. Maging ang matandang babae ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na puno ng pagod at pagtataka ay tumingin kay Martin. Hindi pinansin ni Martin ang kanilang reaksyon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng matanda sa maruming semento at tinulungan niyang pulutin ang mga gamit nito. Ang isang pirasong damit, ang basag na salamin. Inilagay niya ito nang maingat sa plastic bag. "Tumayo na po kayo," mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay malayo sa sumisigaw kanina. Inalalayan niya itong tumayo. Pagkatapos ay hinarap niya ang manager na hindi pa rin makapagsalita. "Isang mesa para sa dalawa," utos ni Martin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matatawaran. "Pero hindi pwede." "Isang mesa para sa dalawa," ulit ni Martin. Mas mariin ngayon. Walang nagawa ang manager kundi tumango at maglakad pabalik sa loob. Inakay ni Martin ang matanda. Papasok sa restaurant, hindi pinapansin ang mga mapanghusgang tingin ng ibang mga customer. Ipinaupo niya ito sa isang mesa sa may bintana. Umupo siya sa tapat nito. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Isang kakaibang katahimikan sa gitna ng gulo. Tiningnan niya ang babae. Nakita niya ang mga guhit ng hirap sa mukha nito, ang lungkot sa mga mata nito. Ang telepono sa kanyang bulsa ay tila sumisigaw, nagpapaalala sa kanya tungkol kay Mika. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang nasa tamang lugar siya. Huminga siya ng malalim. "Ano po ang pangalan ninyo, Nay?" Tanong niya ng buong giliw. Hindi agad sumagot ang matanda. Tinitigan lang siya nito. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Walang pasasalamat, walang tuwa. Tanging isang malalim at malamig na pagdududa. Matagal bago ito nagsalita at ang boses nito ay mahina ngunit matigas na parang bato. "Bakit mo to ginagawa, iho? Anong kailangan mo sa akin?" Ang lalaking ito. Pinagmasdan siya ni Dolores mula sa kabilang panig ng mesa. Estudyante pa lamang, marahil ay hindi pa hihigit sa 25 taong gulang. Ordinaryong mukha, simpleng damit. Ngunit ang mga mata, may kakaiba sa mga mata niya. Sa loob ng maraming taon ng pamumuhay sa lansangan, natutunan ni Dolores na basahin ang mga tao. Nasanay na siyang makakita ng iba't ibang uri ng tingin. May mga matang puno ng awa na para bang isa siyang hayop na naligaw. May mga matang puno ng pagkasuklam na tila isa siyang basura na dapat iwasan. At ang pinakamasama sa lahat, may mga matang puno ng pagkukutya na ginagawa siyang isang palabas, isang kwento ng katatawanan. Lahat ng iyon ay kaya niyang tiisin. Ang hindi niya kayang sikmurain ay ang mga matang nag-aalok ng tulong. Dahil sa likod ng mga matang iyon, palaging may kapalit. Palaging may motibo, palaging may kailangan. Kaya ngayon, habang nakaupo siya sa malambot na upuan ng magarang restaurant na ito, hindi niya maiwasan ang magduda. "Bakit mo to ginagawa, iho? Anong kailangan mo sa akin?" Ang tanong niya ay nakabitin sa hangin, matalim at malamig. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ng binata. Tila hindi nito inaasahan ang ganoong klaseng tanong. Ngumiti ito. Isang pilit ng ngiti. "Wala po. Gusto ko lang tumulong." Gusto lang tumulong.
Narinig na niya ang linyang iyan nang hindi mabilang na beses. Dumating ang waiter, isang lalaking nakatingin sa kanya na may halong pagtataka. Hindi siya tiningnan ni Dolores. Hindi rin siya tumingin sa menu na inilatag sa harap niya. Kahit ano, sabi niya sa hangin. Tumingin sa kanya ang binata. Gusto niyo po ba ng mainit na sabaw? Maganda po iyon sa katawan. Hindi siya umimik. Sige, isang order ng paborito kong sopas de lentejas. 2, sabi ng binata sa waiter. At 2 baso ng tubig. Nang makaalis ang waiter, muling bumalik ang katahimikan. Si Dolores ay nanatiling nakatitig sa labas ng bintana. Sa mga taong naglalakad na tila walang problema sa mundo. Martin pala ang pangalan ko, sabi ng binata. Sinusubukang basagin ang yelo sa pagitan nila. Nag-aaral ako ng social work. Siyempre, naisip ni Dolores ng may pang-uyam. Isang batang gustong iligtas ang mundo. Isa na namang proyekto. Hindi pa rin siya nagsalita. Ayaw niyang ibigay ang kanyang pangalan. Ang isang pangalan ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ibang tao. Ang isang pangalan ay simula ng isang koneksyon at ayaw na niya ng anumang koneksyon. Bakit po kayo nasa labas ng restaurant kanina? Mahinang tanong ni Martin. Nagugutom po ba kayo? Sa wakas, tiningnan niya ito. Diretso sa mga mata. Gutom man ako o hindi, anong pakialam mo? Hindi nagalit si Martin. Sa halip nakita ni Dolores ang isang bagay na mas malalim sa mga mata nito. Isang saglit na pagdidilim. Isang anino ng kalungkutan na hindi niya maitago. May mga bagay lang po sa nakaraan na gusto kong itama. Halos pabulong nitong sabi na para bang kinakausap ang sarili. At nang makita ko kayo na sinisigawan, may naaalala po ako. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang kalungkutang yon sa mga mata ni Martin. Pamilyar iyon. Iyon ang parehong kalungkutan na nakikita niya sa salamin tuwing umaga sa loob ng 20 taon. Ang sakit ng isang nawalan, ang bigat ng isang pagsisisi. Biglang bumaba ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kahit 1 pulgada lang, dumating ang kanilang pagkain. Isang mainit at mabangong sopas. Nagsimulang kumain si Martin. Si Dolores ay nakatitig lamang sa mangkok sa kanyang harapan. Mainit. Amoy pa lang ay nakakabusog na. Kailan nga ba ulit siya huling kumain ng mainit na pagkain sa loob ng isang restaurant? Hindi na niya matandaan. Dahan-dahan, kinuha niya ang kutsara. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusubo ang unang kutsara ng sopas. Ang init ay gumapang mula sa kanyang lalamunan pababa, sa kanyang sikmura. Isang init na hindi lang pisikal. Palipat-lipat lang, bigla niyang sabi. Hindi tumitingin kay Martin. Kung saan abutin ng gabi. Iyon ang unang piraso ng katotohanan na ibinahagi niya sa isang estranghero sa loob ng napakatagal na panahon. Isang pagsubok. Titingnan niya kung paano ito magre-react. Tumingin si Martin sa kanya at walang awa sa mga mata nito. Tanging pag-unawa. Mahirap po iyon. Natapos silang kumain sa katahimikan. Pero hindi na ito ang nakakailang na katahimikan kanina. May nabago na. Tumayo si Martin para magbayad sa counter. Pinanood siya ni Dolores. Isang simpleng kilos ng kabutihan. Pero sapat na yon para magtanim ng isang maliit, napakaliit na butil ng pag-asa sa kanyang tuyot na puso. Pagbalik ni Martin, may dala itong isang maliit na paper bag. Nakita ko pong medyo inuubo kayo kanina, sabi nito. Iniabot sa kanya ang bag. Gamot po para sa ubo at sipon mula sa butika sa tapat. Tinanggap ni Dolores ang paper bag. Hindi siya makapagsalita. Lumabas sila ng restaurant. Ang ingay ng Barcelona ay muling sumalubong sa kanila. Huminto sila sa bangketa. Hindi alam ni Dolores kung saan pupunta. Hindi alam ni Martin kung ano ang susunod na sasabihin. Hahanapan po kita ng trabaho. Nay, biglang sabi ni Martin, puno ng determinasyon. At isang disenteng matutuluyan. Pangako po.
Tumango lang siya. Isang bahagyang pagtango, halos hindi mahahalata. Nagpaalam si Martin at nagmamadaling naglakad palayo. Marahil ay patungo na sa ospital na kailangan niyang puntahan kanina pa. Naiwan si Dolores na mag-isa sa gitna ng maraming tao. Hawak ang paper bag na naglalaman ng gamot. Tiningnan niya ang papalayong anyo ni Martin. Isang bahagi sa kanya ang gustong maniwala. Isang bahagi sa kanya ang gustong umasa. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging mas malakas, ang bahaging nasaktan at niloko ng paulit-ulit ay bumulong sa kanyang isipan. Huwag kang magtiwala, Dolores. Lahat ng tao ay may motibo. Pagkaalis niya mula kay Dolores, bumalik ang bigat ng mundo sa mga balikat ni Martin. Mika, ang ospital. Muli siyang tumakbo, ang bawat hakbang ay may kasamang dasal at takot. Ang imahe ng kapatid niya, nakahiga sa isang kama sa ospital, ay sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang alaala ng pagiging duwag niya noon ay nagtulak sa kanya na tumakbo ng mas mabilis. Pagdating niya sa emergency room, nakita niya ang kasama ni Mika sa apartment, umiiyak sa isang sulok. Agad siyang nilapitan ni Martin. Ang puso niya'y handa na sa pinakamasamang balita. Anong nangyari? Tanong niya, halos hindi makahinga. Stress at pagod, sabi ng doktor. Sagot ng kaibigan nito. Nagpanic attack siya. Bigla na lang siyang hindi makahinga. Mabuti na lang at nadala ko siya agad dito. Nakahinga ng maluwag si Martin, ngunit agad itong napalitan ng matinding pagkonsensya. Pagod. Stress. Alam niya kung saan nanggagaling ang lahat ng iyon. Ang kanilang mga bayarin, ang hirap ng buhay, mga responsibilidad na dapat ay sa kanya. Ngunit pasan-pasan din ng kanyang nakababatang kapatid. Pinuntahan niya si Mika sa kwarto nito. Mahimbing itong natutulog, may nakakabit na suwero sa kamay. Hinaplos niya ang buhok nito. Payapa ang mukha nito sa pagtulog. Isang kapayapaan na bihirang-bihira nitong maranasan kapag gising. Patawarin mo ako, Mika, bulong niya. Babawi si kuya. Kinabukasan, pagkatapos masigurong maayos na ang kalagayan ni Mika, ang unang ginawa ni Martin ay balikan ang lugar kung saan niya iniwan si Dolores. Wala na ito roon. Isang pamilyar na kaba ang muling gumapang sa kanya. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagtanong-tanong siya sa mga nagtitinda sa bangketa at itinuro siya sa isang maliit na parke kung saan madalas magpalipas ng gabi ang mga tulad ni Dolores. Nakita niya ito roon, nakaupo sa isang bangko, yakap-yakap ang sarili laban sa lamig ng umaga. "Nee," tawag niya. Tumingin ito sa kanya, walang emosyon. Ngunit sa kaibuturan ng mga mata nito, nakita ni Martin ang isang kislap. Isang kislap na nagsasabing nagulat itong makita siyang bumalik. "May alam po akong isang shelter," sabi ni Martin. "Malinis at ligtas. Doon po muna kayo habang hinahanapan ko kayo ng trabaho." Hindi ito umimik, ngunit sumama ito sa kanya. Sa DSWD Run Shelter, si Martin ang gumawa ng lahat ng pakikipag-usap. Si Dolores ay nanatiling tahimik sa kanyang tabi, isang anino na puno ng pag-aalinlangan. Nang maihatid niya ito sa magiging higaan nito, muli siyang nangako. "Babalik po ako," sabi niya. "Huwag po kayong aalis." At sinimulan ni Martin ang paghahanap. Pumunta siya sa mga karinderya. Nag-aalok na may kilala siyang pwedeng maghugas ng plato. "Pasensya na, iho. May nakuha na kami kahapon lang." Pumunta siya sa mga construction site. Nagtatanong kung kailangan nila ng tagalinis. "Kailangan namin ng bata at malakas. Mahirap na ang trabaho dito." Pumunta siya sa isang public market. Nagtatanong sa mga may-ari ng pwesto kung kailangan nila ng tagaayos ng paninda. Pero sa bawat lugar na puntahan niya, iisa ang resulta. Paulit-ulit na pagtanggi. Pagdating ng hapon, pagod at pawisan, naupo si Martin sa isang bangko. May mali. Masyadong maraming hindi. Masyadong maraming pasensya na. Tila may isang pader na hindi niya nakikita na humaharang sa bawat pagsubok niya.
Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ng restaurant kung saan niya unang nakita si Dolores. Nagpanggap siyang isang social worker mula sa isang NGO. "Magandang hapon po," sabi niya sa boses na ginawa niyang mas formal. "Tumatawag po ako para mag-follow up sa kaso ng isang dating empleyado ninyo, isang Mrs. Dolores." "Wala kaming empleyadong ganyan ang pangalan," mabilis na sagot ng manager sa kabilang linya. "Isang matandang babae po," giit ni Martin. "Kamakailan lang po ninyo siya pinaalis." Narinig ni Martin ang isang buntong hininga. Yung pulubi. Hindi siya empleyado. Nakikikain lang yan ng tira-tira. At pinaalis ko na siya dahil tinataboy niya ang mga customer. Pero may nag-report po sa amin na, "Makinig ka, iho." Putol ng manager. Ang boses nito ay iritado na. "Ginawa ko lang ang utos sa akin. Kung may reklamo kayo, doon kayo magpaliwanag kay Sir Rafael, wag sa akin." Sir Rafael. Ang pangalan ay tumatak sa isip ni Martin. "Sino po si Sir Rafael?" "Hindi ko na problema yan. Huwag ka nang tatawag dito." Binabaan siya ng telepono. Napatingin si Martin sa kanyang cellphone. Ang isip niya'y naglalaro. Sir Rafael. Binuksan niya ang kanyang web browser at maingat na in-type ang pangalan. Don Rafael. Ang unang lumabas na resulta ay isang article mula sa isang business magazine. May kasama itong larawan. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay malamig at tila walang pakialam sa mundo. Ang pangalan sa ilalim ng larawan, Don Rafael Buenaventura, CEO ng Buenaventura Group of Companies. Nag-scroll pa si Martin. Mga larawan ni Don Rafael sa mga high-profile events, kasama ang mga politiko at artista. Isang listahan ng mga kumpanyang pag-aari niya. Isang imperyo. Paano nagkaroon ng koneksyon ng isang makapangyarihang bilyonaryo sa isang matandang babaeng natutulog sa lansangan? Isang tanong ang umikot sa kanyang isip. Isang tanong na nagdala ng malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit sinagot pa rin niya. "Hello?" Katahimikan. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. Isang boses na mababa, kalmado, at puno ng panganib. "Tumigil ka na sa pakikialam sa buhay ng matandang iyon kung ayaw mong madamay. Ang shelter ay mas maayos kaysa sa inaasahan ni Dolores. Mayroon siyang isang simpleng kama na may malinis na kumot. May 3 beses na pagkain sa isang araw. May bubong na sumisilong sa kanya mula sa ulan. Para sa karamihan, ito ay isang biyaya. Para kay Dolores, ito ay isang hawla. Isang magandang hawla, pero hawla pa rin. Ang bawat oras na lumilipas sa loob ng mga pader na yon ay isang paalala ng kanyang pag-asa. Isang pag-asa na pilit niyang pinapatay. Uupo siya sa isang sulok ng common area, pinagmamasdan ng ibang mga residente. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento ng pighati at pagkabigo. Ngunit sa likod ng pakikinig niya, ang kanyang isip ay nasa labas, nag-aalala, para sa binatang nangakong babalik. Si Martin. 3 araw na ang lumipas mula nang huli niya itong makita. Sa bawat pagbukas ng pinto ng shelter, umaasa siyang ang mukha nito ang kanyang makikita. At sa bawat pagkakataon na hindi ito ang dumating, isang halo ng dismaya at ginhawa ang kanyang nararamdaman. Dismaya dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula na siyang maniwala. Ginhawa dahil ang bawat araw na hindi ito nagpapakita ay nangangahulugang ligtas ito. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa pasilyo, narinig niya ang usapan ng 2 social workers sa kanilang opisina. Grabe talaga ang impluwensya ni Don Rafael Buenaventura. Halos lahat ng malalaking negosyo dito, may basbas niya. Narinig ko kunigo nga, kahit daw simpleng pagkuha ng permit, kung hindi mo siya kilala, wala kang pag-asa. Nakakatakot. Nabitawan ni Dolores ang walis.
Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Rafael, ang pangalang iyon. Isang pangalan na 20 taon na niyang hindi naririnig ng malakas. Isang pangalan na kasama ng lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng bangungot na pilit niyang tinatakasan. Dahan-dahan siyang lumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Bumalik siya sa kanyang kama at umupo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Biglang bumalik ang lahat. Ang imahe ng kanyang anak, si Miguel. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Isang binatang may gininto ang puso, na ang tanging pagnanais ay tulungan ang mga nangangailangan, tulad ni Martin. Isang binatang puno ng pangarap para sa kanilang pundasyon, ang Fundación Luz de Esperanza, at ang imahe ni Rafael, ang kanyang bayaw, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Isang lalaking puno ng inggit, na laging nasa anino ng kanyang kuya at ng kanyang pamangkin. Isang lalaking nagkunwaring kaibigan, ngunit sa likod ay isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Naalala niya ang araw na yon, ang araw ng aksidente. Isang car crash na kumuha sa buhay ni Miguel. Isang aksidente na alam niyang hindi aksidente. Isang aksidente na plinano ni Rafael para makuha ang kontrol sa pundasyon, sa yaman ng pamilya. Walang naniwala sa kanya. Tinawag siyang baliw dahil sa pagluluksa. Sinubukan niyang lumaban, ngunit masyadong makapangyarihan si Rafael. Bago pa siya tuluyang patahimikin nito, nagpasya siyang maglaho. Iniwan niya ang lahat, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, ang kanyang buhay, para lang mabuhay. At ngayon, ang binatang may mga matang, katulad ng kay Miguel, ay hinahamon ng parehong halimaw na sumira sa kanyang buhay. Kinagabihan, dumating si Martin. May dala itong supot ng mainit na pandesal. Ngumiti ito sa kanya, ngunit kitang-kita ni Dolores ang pagod at pag-aalala sa mukha nito. "Pasensya na po kung ngayon lang ako nakabalik, Nay. Medyo naging abala lang po," sabi nito. "Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako sumusuko." Tinitigan siya ni Dolores. Ang bawat salita ni Martin ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang determinasyon nito, ang kabutihan nito, ito ang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari ulit iyon. Hindi na siya makakapayag na may isa pang inosenteng buhay na masira dahil sa kanya. "Hindi ko na kailangan ng tulong mo," sabi ni Dolores. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Natigilan si Martin. "Po? Pero nangako po ako." "Umalis ka na," sabi niya. Hindi tumitingin dito. "Huwag ka nang babalik dito. Pabayaan mo na ako." "Pero, Nay, sinabi kong umalis ka na," sigaw niya. Sa wakas ay tumingin dito. At sa kanyang mga mata, ipinakita niya ang lahat ng lamig at galit na kaya niyang tipunin. "Hindi kita kailangan. Hindi kita kilala. Isa kang istorbo sa buhay ko." Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Martin. Nasaktan niya ito. Mabuti. Mas mabuti nang masaktan niya ito ngayon kaysa hayaang masaktan ito ni Rafael habang buhay. Tumalikod si Martin at naglakad palayo nang walang imik. Nang gabing iyon, hindi natulog si Dolores. Hinintay niyang maging mahimbing ang lahat sa shelter. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang iilang gamit. Tiningnan niya ang natutulog na anyo ng ibang mga residente. Sa maikling panahon, ang lugar na ito ay naging isang tahanan, ngunit kailangan na niyang umalis. Bago siya tuluyang lumabas sa pinto, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at isang lapis mula sa mesa ng guard. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang isang salita. Isang salita para sa binatang nagbalik ng kaunting liwanag sa kanyang madilim na mundo. Isang salita ng paumanhin para sa sakit na idinulot niya at sa sakit na iiwasan niya.
Inilagay niya ang papel sa ilalim ng unan sa kama kung saan natulog si Martin sa kanyang mga panaginip. Patawad. At sa ilalim ng dilim ng gabi, muli siyang naglakad palabas, pabalik sa mga lansangan, pabalik sa pagiging isang anino na walang pangalan. Kinabukasan, maagang dumating si Martin sa shelter. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang mga salita ni Dolores ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Hindi kita kailangan. Isa kang istorbo. Masakit. Ngunit hindi sapat para sumuko siya. Alam niyang may mali. Naramdaman niya ang takot sa likod ng galit nito. Ang parehong takot na nakita niya noon sa mga mata ni Mika. Hindi ito galit sa kanya. Ito ay takot para sa kanya. Kailangan niyang malaman kung bakit. May dala siyang almusal. Pagpasok niya sa dormitoryo, agad niyang nakita ang kama. Walang tao. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Ang unan ay nasa lugar, ngunit wala si Dolores. "Excuse me po?" Tanong niya sa isang babaeng nag-aayos ng sariling higaan. "Nakita niyo po ba si nanay na natutulog dito kagabi?" Umiling ang babae. "Hindi ko napansin, iho, pero paggising ko kaninang madaling araw, wala na siya." Isang pamilyar na kaba ang bumalik sa dibdib ni Martin. Ngunit ngayon, mas malakas ito. Hinanap niya ang social worker. Tinanong niya ang guard. Iisa ang sagot nila. Umalis si Dolores sa kalaliman ng gabi. Walang nakapigil. Bumalik si Martin sa kama. Ang puso niya'y puno ng pag-aalala. Umalis ito. Dahil sa kanya. Dahil sa pagpipilit niyang tumulong. Naupo siya sa gilid ng kama, ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumalot sa kanya. Napayuko siya. At doon, sa ilalim ng unan, may nakita siyang isang maliit na piraso ng nakatuping papel. Kinuha niya ito. Patawad. Isang salita. Ngunit sapat na yon para kumpirmahin ang lahat ng hinala niya. Umalis ito hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-aalala. Sa kanyang pagkabigo, sinipa niya ng bahagya ang metal na paanan ng kama. Isang bagay ang nahulog mula sa ilalim nito na gumawa ng mahinang kalabog sa sahig. Isang maliit, luma, at itim na kwaderno. Marahil ay nalaglag mula sa gamit ni Dolores nang mag-ayos ito kagabi. Pinulot niya ito. Mukha itong isang lumang diary. Ang mga pahina ay naninilaw na. Dahan-dahan niya itong binuksan. Pakiramdam niya'y lumalabag siya sa isang sagradong bagay, ngunit kailangan niya ng kasagutan. Karamihan sa mga pahina ay blangko. Ngunit sa pinakaunang pahina, may nakasulat na pangalan. Isang pangalan na nakasulat sa magandang sulat kamay. Miguel Ortega. Sa likod ng pabalat, may isang maliit na bulsa at sa loob niyon, isang bagay na matigas. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang lumang ID card. Kupas na ang mga kulay, ngunit malinaw pa rin ang mga detalye. Ang larawan ay isang babae, marahil nasa edad 40. Isang babaeng may parehong mga mata ni Dolores, ngunit ang mga matang iyon ay puno pa ng buhay, ng kapangyarihan at ng kabaitan. Nakasuot ito ng isang formal na bestida at sa likod niya ay isang malaking logo. Isang logo na may araw at isang bukas na palad. Sa ilalim ng larawan, nakasulat ang pangalan, Dolores Ortega, Founder and President. At sa ilalim ng kanyang pangalan, ang pangalan ng institusyon, Fundación Luz de Esperanza. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Fundación Luz de Esperanza, ang liwanag ng pag-asa. Isa sa pinakamalaki at pinakarespetadong charitable foundations sa buong bansa. Kilala sa pagtulong sa mga mahihirap, sa mga ulila, sa mga may sakit. At si Dolores, ang matandang babae na tinawag niyang Nay, ang matandang babae na pinakain niya ng sopas, ang matandang babae na natutulog sa lansangan, ay ang nagtatag nito? Hindi maari. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang browser at dahan-dahang itype ang mga salita. Dolores Ortega. Fundación Luz de Esperanza. Pinindot niya ang search.
Huminga siya ng malalim. Ang screen ng kanyang telepono ay napuno ng mga resulta. Mga link sa mga artikulo ng balita mula sa iba't ibang pahayagan at magasin. Ang pagbabalik tanaw sa buhay ng dakilang pilantropo, ang misteryosong pagkawala ni Dolores Ortega, 20 taon na ang nakalipas. Nasaan na ang nag-iisang tagapagmana ng yaman ng mga Ortega? At ang pinakahuling artikulo na may petsang halos 1 taon na ang nakalipas. Ang pagkawala ng bilyonaryang pilantropo na si Dolores Ortega. Isang kwento ng pighati at pag-asa. May kasama itong larawan. Ang parehong larawan sa ID card. Napatitig si Martin sa screen. Ang babae sa larawan. Ang babae sa mga headline. At ang babaeng natagpuan niya sa bangketa ay iisa. Hindi ito isang ordinaryong pulubi. Ito ay si Dolores Ortega. Isang bilyonarya. Isang alamat. Isang taong nawawala. At bigla, lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pag-aalala ni Dolores, ang pag-alis nito, ang babala mula sa telepono, at ang pangalang binanggit ng manager, Sir Rafael. Dali-dali niyang sinearch ang pangalan nito kasama ng pangalan ng pundasyon. At doon, sa isang artikulo tungkol sa kasalukuyang pamunuan ng Luz de Esperanza, nakita niya ang sagot. Don Rafael Buenaventura, ang kasalukuyang chairman ng pundasyon, bayaw ng nawawalang si Dolores Ortega. Napahawak si Martin sa kanyang ulo. Hindi ito isang simpleng pagtulong. Hindi ito isang simpleng kaso ng isang matandang pinabayaan. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas madilim, at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. At si Dolores, nasaan man siya ngayon, ay nasa gitna ng lahat ng ito, mag-isa. At walang kalaban-laban. Ang pagkatuklas sa tunay na pagkatao ni Dolores ay parang isang pagsabog sa isipan ni Martin. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng trabaho o tirahan. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Ito ay tungkol sa hustisya. Ang maliit na mundo niya ay biglang lumawak. At sa gitna nito ay isang madilim na anino na may pangalang Don Rafael Buenaventura. Hawak ang lumang kwaderno ni Dolores, alam ni Martin na kailangan niyang mag-ingat. Hindi na siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Ang kalaban niya ay hindi isang simpleng manager ng restaurant. Ito ay isang taong kayang magpatahimik ng sinuman na humadlang sa kanyang daan. Ang unang hakbang, kailangan niyang alamin kung ano ang nangyayari sa loob ng Fundasyon Luz de Esperanza. Nagbihis si Martin ng maayos. Isang lumang polo shirt na pinlansya niyang mabuti at isang pares ng pantalon. Kinakailangan niyang magmukhang kagalang-galang. Isang lehitimong estudyante. Pagdating niya sa Buenaventura Tower, ang nagtataas ang gusali kung saan matatagpuan ang opisina ng pundasyon. Halos mapanganga siya. Salamin at bakal ang bumubuo sa buong istruktura. Isang monumento ng kapangyarihan at yaman. Pumasok siya sa lobby. Ang kanyang puso ay kumakabog. Magandang umaga. Pupunta sana ako sa opisina ng Fundasyon Luz de Esperanza. Sabi niya sa receptionist. Isa po akong social work student. Nagsasagawa po ng research para sa aking thesis. Sinuri siya ng babae mula ulo hanggang paa, ngunit kalaunan ay binigyan siya ng visitor's pass. Ang opisina ng pundasyon ay sumasakop sa buong ika-30 palapag. Malawak, moderno, ngunit may isang bagay na mali. May isang lamig sa hangin. Ang mga empleyado ay gumagalaw na parang mga robot. Ang kanilang mga ngiti ay tila pilit, malayo sa imahe ng isang lugar na tinatawag na liwanag ng pag-asa. Nagpanggap siyang tumitingin sa mga nakadisplay na parangal sa isang estante habang pinakikinggan ang paligid. Good morning, Sir Rafael. Bati ng isang empleyado sa isang lalaking kalalabas lang ng elevator. Agad na napalingon si Martin. Siya nga, ang lalaki mula sa mga larawan. Si Don Rafael Buenaventura.
Nakasuot ng isang perpektong plansadong suit, naglalakad ito na may aura ng isang hari. Bawat empleyadong madaanan niya ay yumuyuko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon. Ngunit para kay Martin, parang isang oras. Sa mga mata ni Don Rafael, wala siyang nakitang kabaitan. Tanging lamig, tanging kalkulasyon, tanging isang babala na nagsasabing, "Alam ko kung sino ka." Nagiwas ng tingin si Martin, nagkunwaring abala sa pagbabasa ng isang plaque. Alam niyang hindi siya magtatagal dito. Kailangan niya ng isang taong makakausap, isang taong nasa loob na matagal na nakita ang pagbabago. Sa kanyang pag-iikot, napansin niya ang isang matandang janitor na nagwawalis sa isang sulok. Lumapit siya dito. "Manong, magandang araw po," bati ni Martin. "Mukhang matagal na po kayo dito?" Tumingin sa kanya ang matanda. "Mag-30 anyos na sa susunod na buwan." "Buwan, iho. Wow, ibig sabihin, naabutan niyo pa po si Ma'am Dolores Ortega?" Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nagbago ang mukha ng janitor. Isang kislap ng lungkot at panghihinayang ang dumaan sa kanyang mga mata. "Oo naman, si Ma'am Dolores. Iba siya. Siya ang puso ng lugar na ito noon. Bawat isa sa amin, kilala niya sa pangalan." "Ano po ang nangyari nang mawala siya?" Bumuntong hininga ang matanda at tumingin sa paligid, tila tinitiyak na walang nakakarinig. Nang umupo si Sir Rafael, nagbago ang lahat. Naging negosyo, puro numero, puro kita, na wala ang puso. Huminto ito at tiningnan si Martin. "Bakit mo natanong, iho?" "Research lang po para sa thesis ko." Mabilis na sagot ni Martin. Alam niyang nakuha na niya ang kailangan niya. Nagpaalam siya sa matanda at naglakad pabalik sa elevator. Habang naghihintay, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Isang lalaking nakabarong na kanina pa nakatayo malapit sa opisina ni Don Rafael. Ang mga mata nito ay hindi umaalis sa kanya. Pumasok si Martin sa elevator. Ang pakiramdam ng panganib ay mas tumindi. Alam ni Don Rafael na nandoon siya. At alam ni Don Rafael kung bakit. Ang network ni Don Rafael ay nasa lahat ng dako. Ang mga mata at tainga nito ay nasa bawat sulok. At si Dolores, kung nasaan man siya ngayon, ay hinahanap din ng mga taong ito. Kailangan niyang mahanap si Dolores bago nila ito mahanap. Paglabas niya ng gusali, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. "Mag-ingat ka. Kilala ko ang hinahanap mo. Nakita ko siya kanina sa may Quiapo. Pinilit siyang isakay sa isang bus papuntang Hilaga. Bus 716. Huwag kang magtiwala kahit kanino dyan sa loob." Nanlamig ang buong katawan ni Martin. Sino ito? Ang matandang janitor? Paano niya nakuha ang numero niya? Ngunit walang oras para mag-isip. Bus na 7Cs, papuntang Hilaga. Hindi niya alam kung ito ay isang patibong o isang tunay na tulong. Pero wala siyang pagpipilian. Tumingin siya sa kalsada, naghahanap ng taxi. Kailangan niyang maabutan ng bus na yon. Kailangan niyang mahanap si Dolores bago pa siya tuluyang lamunin ng imperyo ni Don Rafael. Ang ingay ng bus ay parang isang ugong sa loob ng ulo ni Dolores. Bawat lubak sa kalsada ay parang isang suntok sa kanyang nananakit na katawan. Nakaupo siya sa pinakalikod na upuan, sa tabi ng bintana. Pinipilit na maging invisible. Pinipilit na maging isang anino na naman. Pagkaalis niya sa shelter, naglakad siya ng walang patutunguhan. Ngunit alam niya sa sarili niya na hindi siya maaaring manatili sa syudad. Masyadong maliit ang mundo. Masyadong mahaba ang mga kamay ni Rafael. Pumunta siya sa Quiapo, sa gitna ng dagat ng mga tao. Umaasang malulunod siya sa karamihan at hindi na mapapansin. Ngunit habang bumibili siya ng tubig sa isang maliit na tindahan, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Isang lalaking nakaputing polo. Pamilyar.
ang manager ng restaurant. Sabi na nga ba't ikaw yan, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkainis. Pinapahanap ka ni Sir, halika. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit masyado itong malakas. Hinila siya nito papunta sa sakayan ng bus. Walang pumansin sa kanila. Para sa ibang tao, isa lang itong matandang nagwawala at isang kamag-anak na pilit itong isinasama. Saan mo ako dadalhin? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa takot. Sa isang lugar kung saan hindi ka na makakagulo pa. Sagot ng lalaki. Itinulak siya nito papasok sa isang paalis na bus. Sumakay ka dyan at huwag na huwag kang bababa hanggang sa dulo ng biyahe. Naiintindihan mo? Dahil kung makita pa kita ulit sa Maynila, hindi na ganito kadali ang lahat. Bumaba ang lalaki at ang bus ay umandar. At ngayon, heto siya. Isang bihag sa loob ng isang pampublikong sasakyan, patungo sa isang lugar na hindi niya alam, tinatakasan ng isang nakaraan, na pilit siyang hinahabol. Sumandal siya sa bintana, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang sakit sa kanyang dibdib na matagal na niyang nararamdaman ay muling umaatake. Hindi ito ang sakit ng puso dahil sa pag-ibig o pighati. Ito ay isang tunay, pisikal na sakit. Isang babala mula sa kanyang pagod na katawan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At sa dilim, bumalik ang mga alaala. Si Miguel, tumatawa habang tumutulong sila sa isang ampunan. Ang tunay na yaman ay wala sa pera. Nasa mga ngiting na ibabalik natin sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Si Rafael, nakangisi sa burol ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala, hipag. Ako na ang bahala sa lahat. Itutuloy ko ang mga pangarap ni Miguel. Isang kasinungalingan, isang pangako ng isang demonyo. At si Martin, ang kanyang mukha na puno ng sinseridad. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako susuko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Patawad, Miguel. Nabigo kitang protektahan, sabi niya sa kanyang isip. At ngayon, nabigo rin akong protektahan ang batang nagpapaalala sa iyo. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang hindi normal na pagbilis. Kasabay nito, ang pagkirot sa kanyang dibdib ay mas tumindi. Tila may isang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Ang hangin ay biglang naging napakabigat. Hindi siya makahinga. Sinubukan niyang kumapit sa upuan sa harapan niya. Ngunit ang kanyang mga kamay ay walang lakas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang ingay ng bus ay unti-unting humina at napalitan ng isang matinis na ugong sa kanyang tainga. Ito na yata ang katapusan, naisip niya. At sa isang kakaibang paraan, isang alon ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Pagsuko, sa wakas, matatapos na rin ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pagtakas, makakasama na niya si Miguel. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mga mata ni Martin, mga matang nangungusap ng pag-asa, at pagkatapos, lahat ay naging itim. Biglang nagkagulo sa loob ng bus. Tulungan niyo, may hinimatay na matanda dito. Sigaw ng isang pasahero. Ang konduktor ay dali-daling lumapit. Anong nangyari? Hindi ko alam. Bigla na lang siyang bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, isang taxi ang humaharurot sa kalsada. Pilit na hinahabol ang bus. Sa loob nito, si Martin ay hindi mapakali. Halos isigaw na niya sa driver na bilisan pa. Ayon! Yung bus na may numerong 17. Turo niya. Pinilit ng taxi driver na mag-overtake at hinarangan ang daan ng bus. Napilitang huminto ang bus sa gilid ng highway. Bumaba si Martin at tumakbo papasok ng bus. Hindi pinapansin ang galit na sigaw ng driver. Emergency lang po, sabi niya habang umaakyat. Ang nakita niya sa loob ay isang eksenang puno ng panik. Mga taong nakapalibot sa likurang bahagi ng bus. Sumiksik siya sa gitna ng mga tao at nakita niya ito. Nakita niya si Dolores, nakahandusay sa sahig, walang malay. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Tumawag kayo ng ambulansya,
Sigaw ni Martin. Ang kanyang boses ay nagkikraki sa takot. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa leeg nito. Ang pulso, mahina, napakihina. Dolores! Nay, gumising po kayo. Sigaw niya. Niyuyugyug ito ng bahagya. Walang tugon. Hindi na niya kayang maghintay ng ambulansya. Binuhat niya si Dolores. Nagulat siya sa gaan nito. Isang katawan na pagod na sa gutom at hirap. Tulungan niyo ako. Pakiusap niya sa mga pasahero. Ibinaba nila si Dolores mula sa bus at maingat na isinakay sa taxi. Sa pinakamalapit na ospital, Manong, doblehin ko ang bayad mo. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang minuto sa buhay ni Martin. Hawak niya ang malamig na kamay ni Dolores. Paulit-ulit na bumubulong. Laban lang po, Nay. Huwag po kayong bibitaw. Pagdating sa emergency room, isinugod agad ito ng mga nurse. Naiwan si Martin sa labas. Basang-basa ng pawis, ang kanyang damit ay may bahid ng dumi mula sa sahig ng bus. Lumipas ang tila walang katapusang paghihintay. Bawat segundo ay isang pagdurusa. Sa wakas, isang doktor ang lumabas. Ang mukha nito ay seryoso. Family of the patient? Tanong ng doktor. Tumayo si Martin. Ako po. Kamusta na po siya? She suffered a massive heart attack, sabi ng doktor. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, pero kailangan kong sabihin sa'yo, iho. Her condition is very unstable. Her chances are very slim. We need to be prepared for the worst. Ang mga salita ng doktor ay parang isang martilyo na dumurog sa natitirang pag-asa ni Martin. Very slim, prepared for the worst. Napaupo siya sa sahig. Ang lakas na nagpatakbo sa kanya, na nagbigay sa kanya ng tapang na harapin ang isang bilyonaryo, ay biglang naglaho. Ang natira ay isang pakiramdam ng ganap na pagkatalo. All is lost. Isang nurse ang lumapit sa kanya, may hawak na clipboard. Sir, kailangan po naming makuha ang ilang impormasyon para sa admission. Tiningnan siya nito ng may awa. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Napatingin si Martin sa pinto ng operating room, kung saan ang buhay ng babaeng ipinangako niyang pro-protektahan ay nakasalalay sa isang sinulid. Ang lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap ay nawala. Ang tanging natira ay ang katotohanan sa kanyang puso. Tumingin siya sa nurse, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang boses ay buo at hindi nag-aalinlangan. Anak niya po ako. Ang mga pasilyo ng ospital ay puti at walang katapusan. Para kay Martin, ang mga ito ay naging saksi sa kanyang pinakamahabang gabi. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa labas ng intensive care unit. Bawal pumasok. Ang tanging koneksyon niya kay Dolores ay ang maliit na bintanang salamin sa pinto, kung saan natatanaw niya ang isang anyo na napapalibutan ng mga makina at tubo. Bawat isa ay may sariling tunog na bumubuo sa nakakabinging himig ng pag-aantay. Anak niya po ako. Ang mga salitang binitawan niya kanina sa nurse ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Isang kasinungalingan na lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa puso niya, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan nito. Sa maikling panahon, itinuring na niyang isang ina, si Dolores, isang ina na kailangan niyang protektahan, isang responsibilidad na muli niyang binitawan. Habang nakaupo, nanginginig pa rin ang mga kamay, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang tanging bagay na naiwan sa kanya ni Dolores. Ang luma at itim na kwaderno. Sa gitna ng kaguluhan kanina, ito ang tanging bagay na hindi niya binitiwan. Tila ito ang huling piraso ng kaluluwa ni Dolores na nasa kanya. Binuksan niya ito muli. Ang pangalan sa unang pahina, Miguel Ortega, ay tila nakatitig sa kanya. Sino si Miguel? Nagpatuloy siya sa paglipat ng mga pahina. Karamihan ay blanko. Tila hindi na nasundan pa ang anumang isinulat. Ngunit sa bandang gitna,
May ilang pahinang may sulat kamay. Ang sulat ay maganda. Ngunit bakas dito ang panginginig at bigat ng damdamin. Ito ay sulat ni Dolores, ika-15 ng Mayo. 1 taon na mula nang mawala ka, anak ko. 1 taon na rin akong nagpapanggap na malakas. Sabi nila, ang oras ay naghihilom ng lahat ng sugat. Kasinungalingan. Ang oras ay isa lamang paalala kung gaano nakatagal wasak ang puso ko. Nakita ko na naman siya kanina sa board meeting. Si Rafael. Nakangiti siya habang pinag-uusapan ang mga bagong proyekto ng pundasyon. Ang pundasyong itinayo natin para sa mga tao, ginawa niyang isang makina para sa pera. Bawat ngiti niya ay isang insulto sa alaala mo, Miguel. Napahinto sa pagbasa si Martin. Miguel, ang anak ni Dolores, nagpatuloy siya. Ika-21 ng Hunyo. Hindi ako baliw. Alam ko ang nakita ko. Bago ang aksidente, sinabi mo sa akin, Miguel, na may natuklasan kang anomalya sa mga financial records. Mga perang nawawala. Mga perang napupunta sa mga secret account ni Rafael. Sinabi mo sa akin na kokomprontahin mo siya. At pagkatapos ay nawala ka na. Isang aksidente, sabi ng mga pulis. Isang preno na pumalya. Pero alam ko, pinatahimik ka niya. Pinatay ka ng sarili mong tiyuhin, ngunit walang naniniwala sa akin. Ang iyong ina ay isa na lamang matandang babae na nasisiraan ng bait dahil sa pagluluksa. Ginamit niya ang aking pighati laban sa akin. Unti-unti, inalis niya ang lahat sa akin. Ang huling pahina ay may petsang halos 20 taon na ang nakalipas. Ika-10 ng Setyembre. Hindi ko na kaya. Susubukan niya akong patahimikin tulad ng ginawa niya sa'yo. Aalis ako. Maglalaho ako. Hahayaan kong isipin ng lahat na ako'y namatay na o tuluyan ng nabaliw. Ito na lang ang tanging paraan para manatili akong buhay. Balang araw, babalik ako. Babawiin ko ang lahat ng sa atin. Para sa'yo, anak ko. Pangako. Isinara ni Martin ang kwaderno. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak dito. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang lalim ng sakit ni Dolores, ang dahilan ng kanyang pagdududa sa mundo. Ang takot niya para kay Martin. Hindi lang ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang ina na inagawa ng anak. Sa pinakahuling pahina ng kwaderno, may isang bagay na nakadikit. Isang luma at kupas na litrato. Dahan-dahan niya itong inalis. Ang nasa larawan ay isang batang Dolores, nakangiti ng buong puso, at sa tabi niya ay isang binatang lalaki. Matangkad, may maamong mukha, at may mga matang puno ng pangarap at kabaitan. Si Miguel. Tinitigan ni Martin ang larawan. May isang bagay na pamilyar sa ngiti ng binata, sa kislap ng kanyang mga mata. At doon niya napagtanto. Ito ang dahilan kung bakit sa unang pagkikita nila, sa kabila ng pagdududa ni Dolores, hindi siya nito tuluyang itinaboy. Ito ang dahilan kung bakit, kahit sa sandaling panahon, nakakita siya ng koneksyon sa isang estranghero. Ang mga mata ni Miguel ay katulad ng kanyang mga mata. Sa kabila ng pagkakaiba sa itsura, ang diwa, ang idealismo, ang puso na handang tumulong sa kapwa ay pareho. Hindi siya isang estranghero para kay Dolores. Sa kanya, nakita niya ang multo ng kanyang anak. Isang pagkakataon na itama ang nakaraan. Isang pagkakataon na protektahan ang anak na minsan niyang pinabayaan. Hindi siya ang kapalit. Siya ang sagot sa 20 taong panalangin. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Isang nurse ang lumabas. Ang mukha niya ay pagod, ngunit may bahid ng ngiti. Tumingin ito kay Martin. Gising na ang pasyente. Hinahanap ka niya. Ang bawat hakbang ni Martin papasok sa ICU ay tila 1 milya ang haba. Ang tunog ng mga makina ay naroon pa rin, ngunit ngayon may isang bagong tunog na nangingibabaw. Ang mahina, ngunit tuloy-tuloy
na pagtibok ng isang pusong lumalaban. Nakita niya si Dolores. Nakahiga ito, maputla pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay bukas na. Ang mga matang yon, na kanina lang ay puno ng pagdududa at sakit, ay nakatingin ngayon sa kanya na may bagong damdamin. Isang damdamin na hindi pa niya nakikita noon. Pasasalamat. Naupo siya sa tabi ng kama. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay nito. Malamig pa rin. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang isang bahagyang pagpisil. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa katahimikan, sa pagitan ng tunog ng mga makina, nagkaunawaan ang kanilang mga kaluluwa. Siya ang nawawalang anak. Siya ang nagbabalik na ina. Patawad, halos pabulong na sabi ni Dolores. Ang kanyang boses ay mahina at pagod. Dahil sa akin, shh, sabi ni Martin, hinahaplos ang kamay nito. Magpagaling po kayo. Iyon ang mahalaga. Isang nangangiti, isang napakaliit na ngawan ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dolores. Isang ngiti na nagpabura sa 20 taong pighati. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang sinira ng malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Don Rafael Buenaventura. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 malalaking lalaki na nakabarong at isang abogadong may dalang itim na briefcase. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Dolores Hipag, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari. Mabuti naman at ligtas ka na. Nakita ni Martin ang biglang pagbabago sa mukha ni Dolores. Ang kapayapaan ay napalitan ng takot. Ang kamay nito sa pagkakahawak niya ay nanlamig. Anong ginagawa mo dito, Rafael? Mahinang tanong ni Dolores. Nandito ako para tulungan ka, sabi ni Don Rafael, lumalapit sa kama. Pagod ka na. Panahon na para magpahinga. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang mga dokumentong ito. Binuksan ng abogado ang briefcase at inilatag ang isang makapal na pliego ng mga papel sa mesang nasa tabi ng kama. Ito ay isang legal na dokumento na naglilipat ng lahat ng iyong karapatan sa pamamahala ng pundasyon at ng iyong mga ari-arian sa ilalim ng pangangalaga ni Don Rafael. Para na rin ito sa kapakanan mo. Tumayo si Martin. Hinarangan niya ang daan ni Don Rafael. Hindi siya pipirma ng kahit ano. Tiningnan siya ni Don Rafael mula ulo hanggang paa. Tila isang basura na nakakalat sa kanyang daan. At sino ka naman para magdesisyon para sa kanya? Ang sabi sa akin ng nurse, isa ka lang hamak na estudyante na nagpanggap na anak niya. Anak niya nga ako. Mariing sabi ni Martin. Ang kanyang boses ay hindi natitinag. At hindi ko hahayaang saktan ninyo siya. Isang tawa, isang malamig, at walang kagalang-galang na tawa ang kumawala sa bibig ni Don Rafael. Tapang, katulad na katulad kanya. Sinong niya? Hamon ni Martin. Si Miguel Ortega? Sa pagbanggit ng pangalan, sa unang pagkakataon, nakita ni Martin ang isang siwang sa perpektong maskara ni Don Rafael. Isang kislap ng gulat, isang anino ng galit. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng pamangkin ko. Bakit? Dahil ipinapaalala nito sa iyo ang ginawa mo? Patuloy ni Martin. Ang bawat salita ay isang bala. Dahil natuklasan niya ang pagnanakaw mo sa pundasyon, dahil kinumpronta ka niya, at bilang ganti, pinatay mo siya. Tigilan mo yan, sigaw ni Don Rafael, ngunit hindi tumigil si Martin. Inilabas niya ang itim na kwaderno, ang huling ebidensya, ang huling salita ni Dolores. Nakasulat lahat dito? Sabi ni Martin, itinaas ang kwaderno. Ang huling talaarawan ng isang ina bago siya tumakas para iligtas ang kanyang buhay. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Miguel. Tumawa muli si Don Rafael, ngunit ngayon, ang tawa niya ay may halong kaba. Walang maniniwala sa isang hamak na estudyante at isang matandang baliw. Papel lang yan, walang halaga.
Sigurado ka? Sa isang iglap, ang pinto ng ICU ay muling bumukas. Ngunit hindi ito isang nurse o doktor. Pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng pulis. May mataas na ranggo. Kasunod niya ang matandang janitor mula sa pundasyon. Ang mukha ng janitor ay puno ng determinasyon. Don Rafael Bonaventura, sabi ng police chief, ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sagutin ang ilang mga katanungan tungkol sa pagkamatay ni Miguel Ortega. 20 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Don Rafael na patingin siya sa janitor. Ikaw, traidor ka. Si Manong Alfredo ang nag-text sa akin. Paliwanag ni Martin. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ni Miguel noon. At pagkatapos ng pag-uusap namin kanina, naglakas loob na siyang pumunta sa pulis at sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Mga kasinungalingan, sigaw ni Don Rafael habang papalapit na ang mga pulis. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Alam na po namin, sir, sabi ng police chief habang ipinupusasan ang mga kamay ng bilyonaryo sa kanyang likuran. At tapos na ang laro ninyo. Habang dinadala si Don Rafael palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Dolores at Martin. Isang huling pohod ng isang talunang hari. Nang mawala na sila, isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tumingin si Dolores kay Martin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya napigilan. Mga luha ng pasasalamat, mga luha ng katarungan. Sa wakas, pagkatapos ng 20 taon, sa wakas, lumipas ang ilang buwan, ang malamig at walang kulay na mga pader ng ospital ay napalitan ng mainit at eleganteng opisina ng presidente ng Fundación Luz de Esperanza. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw ni Dolores ang buong syudad ng Barcelona, hindi bilang isang anino na nagtatago, kundi bilang isang reyna na nagbabalik sa kanyang trono. Ganap na siyang magaling. Ang sakit sa kanyang puso ay nawala, kapwa pisikal at emosyonal. Ang pagkahuli kay Rafael ay parang isang malaking tinik na nabunot mula sa kanyang dibdib, habang ang kaso ay patuloy na umuusad sa korte na may matibay na testimonya mula kay Manong Alfredo at sa mga ebidensyang nakasulat sa lumang kwaderno. Alam ni Dolores na ang katarungan para kay Miguel ay malapit nang makamit. Ang pundasyon ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Inalis niya ang lahat ng mga taong inilagay ni Rafael, mga taong naging bulag sa kasakima. Ibinalik niya ang mga dating programa na nakatuon sa tunay na pagtulong sa mga nangangailangan. Muling naging tahanan ng pag-asa ang pundasyon, hindi isang pugad ng negosyo. Ngayon, isang mahalagang araw. Inayos niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Ang maruming damit ay napalitan ng isang simpleng pero eleganteng bestida. Ang magulong buhok ay maayos ng nakapusod, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang dating pagod at pagdududa ay napalitan ng isang bagong liwanag, isang bagong layunin. Pumasok siya sa conference room na puno ng mga mamamahayag. Ang balita ng kanyang pagbabalik ay isang malaking istorya na sinubaybayan ng buong bansa. Ngumiti siya sa harap ng mga kamera. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Ako si Dolores Ortega at nagbalik na ako para ipagpatuloy ang nasimulan ng aking anak. Ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan. Hindi lahat, ngunit sapat para maintindihan ng publiko. Pagkatapos, dumako siya sa pinakamahalagang anunsyo. Ang Fundación Luz de Esperanza ay papasok sa isang bagong kabanata. Patuloy niya. Isang kabanata na pamumunuan ng isang taong may pusong katulad ng kay Miguel. Isang taong hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa halaga ng isang kaluluwa. Isang taong nagligtas sa akin sa paraang hindi ninyo mauunawaan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mga kaibigan,
Ipinapakilala ko sa inyo ang bagong Executive Director ng Pundasyon Luz de Esperanza, si Ginoong Martin de la Cruz. Mula sa gilid ng silid, lumabas si Martin. Nakasuot ng isang simpleng suit na halatang hiniram lang, ngunit ang tindig niya ay puno ng dignidad. Nagulat ang mga reporter. Mga bulungan. Sino ang binatang ito? Saan siya nanggaling? Tumayo si Martin sa tabi ni Dolores sa podium. Ngumiti ng bahagya sa harap ng nagbubulungan ng mga tao. Pagkatapos ng press conference, naiwan silang dalawa sa opisina. Ang katahimikan ay komportable. Hindi ko alam kung kaya ko ito, Ma'am Dolores, sabi ni Martin habang nakatingin sa labas ng bintana. Huwag mo akong tawaging ma'am, sabi ni Dolores, lumalapit sa kanya. Tinawag mo akong ina. Nung panahong wala akong pag-asa, iyon na ang itawag mo sa akin habang buhay. Napatingin si Martin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa emosyon. At kaya mo ito. Dagdag ni Dolores, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Martin. Dahil ang pusong nagligtas sa isang pulubi sa lansangan ay ang parehong pusong kailangan ng pundasyong ito. Hindi man kita anak sa dugo, pero ikaw ang nagligtas sa aking kaluluwa. Ikaw ang aking liwanag ng pag-asa. Kayo rin po. Nay, sagot ni Martin. Kayo ang nagbigay ng bagong direksyon sa buhay ko. Tumayo silang magkatabi sa tabi ng bintana. Ang matandang babaeng nabigyan ng pangalawang pagkakataon at ang binatang lalaking natagpuan ang kanyang tunay na misyon. Isang ina at isang anak. Pinagbuklod hindi ng dugo, kundi ng kabutihan, ng sakripisyo, at ng isang pag-asa na hindi kayang patayin ng anumang dilim. Magkahawak kamay silang tumingin sa hinaharap. Isang hinaharap na sila mismo ang huhubog. Isang hinaharap na puno ng liwanag.